Magandang araw po. Ang isi-share ko sa inyo isang babae from Cabuyao, Laguna, 51 years old. Pero sa kasalukuyan nakatira siya sa Luon, Bohol. Ito po yung storya niya, sinusulat natin at babasahin lang natin para ma-inspire tayo to receive the sacrament of Christ at ma-inspire tayo sa paglapit sa pari. At hindi lang sa akin, dahil ang dami nang lumapit sa akin, sa mga kaparian natin, because all priests are healers because of the sacraments. Yan po ang katotohanan. Ito pong i-share ko sa inyo, yung healing moment natin ngayon, ay isang 51 years old po. Mula siya sa Cabuyao, Laguna. Simula po noong taong 2015 po. So matagal na po yung itong karamdaman niya. Nariyan na ang matinding pananakit. Marami siyang mga karamdaman, pero yung nakabigay sa kanya ng malaking problema, mga kapatid, itong bukol sa kanyang pusod. Sa kanyang pusod na kumukirot, na kung minsay nagpapalaki at napapaliit din sa kanyang tiyan at puson. So minsan ay lumaki at lumiit din, no? So ang ginawa niya, dahil nga sa panghuling dahilan, nagpasya itong babaeng ito, magpa-CT scan. Subalit wala namang nakitang bukol. Wala namang nakitang bukol. Yun po ang misteryo nito. Subalit wala namang nakitang bukol o anumang problema sa resulta sa kanyang CT scan. At dahil taga-subaybay natin itong babaeng ito sa Facebook natin, naisipan niyang umuwi dito sa Bohol. So galing pa siya sa Cabuyao, Laguna. Umuwi siya sa Bohol at pumupunta sa Office of Healing and Deliverance and Exorcism. Kasi posibleng hindi normal ang kanyang karamdaman, lalo't pat albularyo ang kanyang lulo. So yung lulo niya ay albularyo pala, no? At patuloy tayo. Yung lulo niya ay albularyo din, at nakakita rin siya ng mga elemento tulad ng mga white lady. So open pala yung third eye niya. Hindi pa siya sinumulan ng prayer of deliverance, meron ng kababalaghan ang nangyari sa kanya. Nagulat siya dahil biglang nasugatan na walang dahilan ang kanyang kamay. So ito yung kamay niya, bigla lang nasugatan yung kamay niya at meron ng dugo. Kahit hindi pa siya ang dinideliverance. Grabe, no? Nag-react na siya. Yun po ay reaction na. So bigla dahil lumabas ang dugo nito, kaya kumuha siya ng malunggay para pigilan ang pagdugo. So nandun na siya sa office, hindi pa turno niya na ma-deliverance. Nasugatan na siya dito, bigla lang lumabas yung sugat at ang dugo. So kumuha siya ng malunggay para mapigilan ang dugo. Sa kanya ng turno, na wag na yung pangalan niya, literal na nag-react siya sa prayer. Napaiyak bigla, hindi niya mapigilan yung pag-iyak na, at napahiyaw siya dahil mainit daw ang mga kamay. Na mayroong holy and exorcise, dahil binigyan na siya ng holy and exorcise oil. Yung holy and exorcise oil mainit sa kanya. Biglang na yung sumakit ng sobra ang tiyan niya, yung may bukol, pero hindi nakita sa CT scan. Sobrang ang kanyang tiyan, at sumigaw siya bigla sa sakit nito. So nag-react siya, at yung pusod niya na nandun ang bukol ay dun ang sakit. Nagmula ang sakit at hindi niya mapigilang sumigaw. Subalit, mamaya-maya lang ay nawala na rin ang sakit. Gumaan ang kanyang pakiramdam, maging ang kanyang paghinga ay gumaan na. at lumuwag na din
At higit sa lahat, lumiit na rin ang bukol sa kanyang puso. So ito po ay instant healing, kapatid. Instant healing po ito. So dito sa ministry, sa healing, exorcism and deliverance, dito ko makikita ang kapangyarihan ni Kristo. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Para yung mga pari mag-perform na. Hindi kailangan mag-exorcise kayo. No, kahit mag-deliverance lang kayo, lahat ng pari maka-deliverance naman. Yung mga may karamdaman na hindi ma-explain ng doktor, kayang paglingin sa mga sacramentals at sa mga sakramentang simbahan. Patuloy tayo. Subalit maya-maya lang ay nawala rin ang sakit at gumaan na yung kanyang pakiramdam dahil mabigat yung pakiramdam niya. At higit sa lahat, lumiit na rin ang kanyang bukol sa kanyang puso. Labis-labit ang tuwa at pagpasalamat niya sa Panginoon dahil malaki na ang improvement sa kanyang karamdaman at nagdusa siya nito sa loob ng 7 taon. Just imagine ha, sa pagtanggap niya ng mga sakramento at deliverance prayer at sacramentals, sa araw na iyon, no, ay gumaan. No? Sabi niya, iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. So, in-empower natin siya na mag-deliverance, mag-self-deliverance sa kanyang sarili at don't forget to practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, at sacramentals. Kaya naman, mga kapuntos, 7 taon ha, kaya naman mga kapuntos, pinapaalala po namin sa inyo, kung may inaindang kayong karamdaman, lalo na walang finding sa doctors, huwag kayong lalapit sa mga tungo sa mga faith healers, mga albularyo po. Bagkos ay lumapit kayo sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga kaparian, sacrament at sacramentals. Dahil sa Panginoon, walang imposible na gagaan yung pakiramdaman mo. So, yan po ang sharing natin from Cabuyao, Laguna po. Lumiit talaga. Completely healed na po siya ngayon. So, sinishare ko po sa inyo ito para ma-inspire po yung kaparian at hindi sila exorcist. Gamitin niyo yung deliverance prayer ni Father Sikia. Nandito po sa page 22. Ito pong aklat na ito, itong deliverance book, ay para po ito sa mga pari. Hindi lang po ito para sa exorcist. Ano ba basa natin? Page 22. Baka akalain ninyo na personal na opinion lang yan ni Father Darwin. Hindi po. Nandito sa page 22. These deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. So para sa mga pari and religious na mga pari, pwede din sa mga madre. Secondly, for lay communities under the guidance of the priest and with the permission of the bishop, whose apostolate is healing. Pwede mga laigo ha? Whose apostolate is healing and deliverance. Hindi maka-exercise yung mga laigo. Healing and deliverance. Lastly, for individual lay Catholic. For this last group, these prayers can be used for individual Catholic. Yung tatay, yung nanay, pwede. To protect, according to the statement of Father Sikia, to protect our loved ones against the ordinary and extraordinary harassment of the evil spirits. So, malinaw na malinaw po yan. So, yan po mga kapatid. Sana ma-inspire po kayo sa sinishare natin. Kahapon po, Sunday, may dumating dito sa kumbento na hanap sa atin. Galing abroad, hindi na ako maka-recall saan particular sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, Father, ang dami kong natutunan sa punto por punto. Ang daming natutunan ko sa programa natin sa social media. At dahil sa sobra kong tuwa, sinasadya talaga kita dito na makita personal at magpasalamat. At meron akong ikwento sa'yo, totoong karanasan ko. Father, alam mo, may isang gabi na itong balikat ko ay sumasakit ng grabing pagkasakit. At alam mo, Father, may inaasikaso pa ako, may sakit ako na kinikare. At ako ang tagabuhat, ako ang nag-care talaga.
At paano ito? Sumakit bigla yung balikat ko. Hindi ko ma-describe ang sakit. Grabe yung sakit, Father. At when nag-share siya nito, may kasamang luha. No? Luha sa tuwa, luha sa galak. Dahil sabi niya sa akin, at naalala ko tuloy yung deliverance prayer. At sinabi ko, in the name of Jesus, yung prayer. In the name of Jesus of Nazareth, page 81 nito. No? There is tremendous power as God, in His most powerful and salvific name. I rebuke, repudiate, bind and cancel spirit of illness in my shoulder. I command you to depart from my shoulder and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Alam nyo, walang 30 seconds lang. Namangha siya, mga kapatid. Nawala yung sakit. Within 30 seconds, yun sabi niya. At sabi niya sa akin, Father, salamat talaga. Ang dami kong natutunan sa programa ninyo at nagagamit ko talaga sa araw-araw ko na pamumuhay. Grabe, no? So, dito sa ating programa sa social media, ini-empower ko kayo lahat to augment your knowledge. Dagdagan natin yung kaalaman natin. Dahil anong sabi ni Prophet Hosea sa Hosea chapter 6 verse 6 ba ito? Sabi ni Propeta Hosea na yung bayan ng Diyos ay going astray because of lack of knowledge. Going astray because of lack of knowledge. So, anong dapat gawin natin? Dagdagan natin yung ating kaalaman. So, bibili tayo ng mga libro, Catechism of the Catholic Church. Lalo-lalo na yung mga leader sa mga religious community. Bili kayo ng mga Catechism of the Catholic Church, Fundamental of Catholic Dogma. Dapat turuan natin yung mga kapatid natin para magabayan tayo sa tunay na aral ng simbahan at hindi lang opinion natin ang isi-share natin sa mga tao, no? So, nag-quote ako ng official na document ni Father Sikiap to inspire you, to empower you. So, kaya nga, kapag dadalo tayo sa iba't ibang lugar, ang daming mga tao, libo-libo po yung dadalo. At natuwa po ako dahil marami tayong ma-empower. At false knowledge, sabi ng old adage, saying, proverbs, false knowledge is very dangerous than ignorance. False knowledge is very dangerous than ignorance. So, cares, ang dapat kailangan natin, magkaisa yung buong pamilya. Lalo-lalo na yung mga hinaharas ng demonyo, magkaisa kayo sa paglapit sa simbahan, paglapit sa ating kaparian. And then, do self-deliverance to your house. At sabi ng isang maganda na narinig ko ito ni Father Bishop Alberto Uy, prayer talaga, yung pinakamabisa, rosaryo, yung rosaryo natin, i-pray natin, hindi lang natin dadalhin yung rosaryo, i-pray talaga natin. Lalo yung tatay mag-pray ng rosary, ang ganda. Mga tatay na kinig sa atin, kayo ang mag-lead ng rosaryo, empower nyo yung buong pamilya. Dahil when we pray, sabi ni Bishop Alberto, Satan will limit our prayer. Because he knows. Satan will try to limit our prayer because he knows our prayer will limit him. So, ang ganda, no? So, Satan will try to limit our prayer because he knows our prayer will limit him. So, i-empower natin yung mga tao na magdasal, araw-araw, lalo-lalo na banal na rosaryo, magbasa ng Biblia, para magdagdagan yung ating kaalaman. Okay? Fight Team Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God bless.